Determine the coordinate of the centroid with respect to the given axis. Kaso wala naman binigay na axis. Siguro dito na lang from the bottom. Tapos sa center na lang, no? Ayan. So, this is X, this is Y. Kapag symmetrical yung axis natin, symmetrical yung shape, ibig sabihin nasa gitna lang yung axis. Kung nasan yung axis of symmetry, nandoon yung centroid sa Y. So, ito, paano to? So, centroid, so pwede kayong gumamit dito nung sanay kayo, yung kadalasan yung tinitable natin, yung area total times the centroid is equal to the individual area, no? Di ba yung ginagawa nyo dito, inahati natin to. Tapos inahati natin area 1, area 2. So, this is area 1, area 2, and area 3. So, for the area 1, that's equal to 700 multiplied by 150. Saan may calculate? Wala pala, pero mag-charge. Kailangan ko ng hotspot. Magkano? 105,000. Area 2, that's equal to 300 by 100 is equal to 30,000. Area 3, 150 by 400, 60,000. So, the area total is equal to 195,000, tama. And then, yung centroid niya, nandito, no? Isa nandiyan dyan, dito isa, nandito yung isa. So, ano yung bar X nito? Bar Y? That is 75. Now, 150 divided by 2. Ito ay 150 plus 150, 300. Then, ito ay 175 plus 450, 525. So, ngayon, para makakuha yung centroid, that is area total multiplied by the bar X is equal to the summation ng A, Y. Bar Y pala yung nahanap natin. So, area total is equal to 195,000 is equal to bar Y. Ano yung summation ng area? So, equals to 105,000. Ano yung centroid niya? That's 75. Plus 30,000. Ang centroid niya ay 300. Plus 60,000. Ang centroid niya from the bottom ay 525. So, magkano si bar Y? 48,375,000. Ha? Divided by 195 na. Pinaka-answer na yung ano. Magkano yung sagot? 48.0769 millimeters po. Ayan, tama. Ganito yung solution nyo. I mean, magkakamukha ba tayo ng solution? Or natabulate kayo? Ayan. Ayan. Eto, tatry nyo lang. No? Baka lang naman magustuhan nyo din tong solution ko. Bago lang to. Hindi. Ano lang naman. Para lang sa mga nerdy tayo. Charing. Pag nasa dulo po nung
700 yung ano po, yung y-axis. Pagka nasa 700, kunyari, Ang centroid po niya is... ang centroid niya, kunyari dito nakalagay yung axis mo, no? Opo. Ang centroid niya is 350. Tama? Opo. Kasi di ba malalocate natin na dito. Alam, sure na tayo na dito yun kahit hindi nyo na-compute eh. So, ibig sabihin, ang distance na to from here is 350. Tama. Pero kung nga si x-axis na dito, ito naman yung mga solve nyo na centroid, no? Minus nyo na lang. Pag di lang pantay-pantay, sir, saka lang magsasolve na kayo. Yan, ito, nilipat natin dyan. Magbabago na yan. Pero ito nga, tingnan natin to. Baka lang magustuhan nyo, no? So, ang gagawin ko, di ba kanina nag-integral na kayo? Tsaka may calculus naman kayo, eh. Magagamit nyo to hanggang inertia, hanggang radius of gyration. Kasi kadalasan naman lumalabas sa mga make-depth na shape. Kadalasan puro ganitong shape lang. Pero kung sanay naman na kayo sa ganong solution, okay lang. Tapos, meron tayo ditong axis, no? So, ang gagawin natin, di ba ang sabi natin sa area, di ba ang area is equal to change in y dx. So, ang gagawin ko, una, kuha ko strip. Sir, para saan yan? Well, alam niyo naman na yan. So, naniwala akong ganyan. So, gawin ko itong dy. No? Ano yung length niya? Ano yung base niya? 700. Tama? Tama, di ba? So, area. For the area total, that's equal to... O, tatandaan nyo ang reference nyo dito sa 0, ha? 0 paangat. Susundan. 0 paangat. So, that's equal to... Ano integral ng differential strip niya? 700 dy. Tama? Ano yung area nitong strip na to? Di ba parang rectangle lang din siya? 700 dy. Ano yung limits niya? From 0 hanggang dito na lang. Tama? 0 to 150. No? Mamaya pa yung centroid. Wait lang. Plus. O, next. Mababago na yung strip niya, di ba? 3 segment kasi siya. Ayan. O, so, gagawin ko din tong dy. Ano naman yung base niya? Ano yung base na to? 100. So, ano yung differential strip niya? That's equal to 100 dy. No? Ano yung limits niya? Start tayo dito. Ano yung height niya dito? That's equal to 150 to 450. No? Kasi this is 150 to 450. Tama? Tapos, mababago uli yung strip. So, that's equal to plus 450 naman hanggang 600. That's equal to 400 dy. So, this is equal to dy. So, magkano to? Kaya to ni Calcu? Oo. So, lalagay nyo lang dito, 700, tas 0 to 150, plus integral ulit, 100 to 150 to 450. 195,000. 195,000 millimeter squared. Square millimeter. Sir, paano yung centroid? So, si centroid, di ba ang formula naman ni centroid ay integral ng y dA. Tama? So, dadagdagan mo lang ng centroid kasi mababago yan, di ba? Nandito na ngayon yung y mo. O, ito din, magiging y niya. Then, ito, magiging y niya din. O, puro y lang naman yan. So, dadagdagan mo lang ng y yung formula natin na to, yung na-solve nyo na to. Duplicate. So, dadagdagan lang natin ng y. So, this is 700y, 100y. And then, di-divide mo lang ng area total. So, magkano yung bar x? Bar y rather.
195,000. Ayan din. 248 point 248 point, same lang, di ba? 079. Magkaiba ba? Same lang. Same lang po, sir. Tapos may kasunod pa to. Sa inertia. Mamaya, sige. Actually, dire-diretso yan kapag nag-inertia ka na. So, di ba ang formula naman, punta na tayo sa inertia muna. So, ang sabi dyan sa inertia, that's equal to, the moment of inertia about the x-axis is equal to the integral ng y squared dA. No? Sir, paano yung inertia? Eh di, duplihin nyo lang to. Di ba, na-solve nyo na to. Saan na ba yun? So, di ba ito na si y bar? Eh, di papalitan nyo lang siya ng, this is the ix. Tapos, e-squared nyo lang si y. So, ito na yung ix. Nang hindi kayo gumagamit ng, mamaya, tatry natin yung bh cube over, mamaya, try. Pero pakitry na lang. Dagdagan nyo lang, tatanggalin nyo lang yung over yung area, yung total area. Tatanggalin ko na yung tapos isa-square lang. Square mo. Tanggalin mo yung area. Tapos square mo lang yung y. Parang mali. Yung y, 700 times, 7. hindi 75. Ay, parang may mali nga kanina. Hindi ko pa nasolve yun. Ganito nyo siya ita-type, no? Nasaan ba yung kala? Ulitin ko, sir. Sige, paulit, no? Ayan. So, ganito siya ita-type. So, that's equal to the integral of 700 alpha x squared. Hindi yung 7, ayan. Tapos dito, 0 to 150. Tapos plus, integral uli. That's equal to 100 alpha x squared. Tapos from 150 to 450. Plus the integral of 400 alpha x squared from 450 to 600. So this is the inertia, that's equal to 20.3625 times 10 raised to 9 millimeter to the 4th. Tama ba yung centroid nyo kanina? Tama. Tapos tatanggalin. Instead na y squared. Kasi x po yun nasa is x squared po ang input. Hindi yung centroid. Hindi yung value. Ayan, divided by 195,000. Ayan, same lang din naman yung lumabas. So, ito yung centroid kanina. Ito na yung inertia sa x. Sir, paano yung sa IY? Diba, meron tayong centroidal moment of inertia. So, si centroidal moment of inertia, dire-diretso kasi ito, no? So, si centroidal moment of inertia, syempre, dun tayo mag-i-inertia sa centroid. Balik tayo dito sa given natin, no? Asan na yun? Ito si Ix yan. That is the moment of inertia about the x-axis. Yung sunod naman, moment of inertia about the y-bar. No? So, sir, paano to? So, ano yung centroid natin from the bottom? That's equal. Bali, ito na yung magiging 0 natin. No? Yan yung magiging 0 nyo. So, ito, ano yung distance niya dito? This is 248.0769. 248.0769.
0769. Since pababa siya, this is negative 248.0769. So, parang yan yung naging coordinate niya na, no? Ito, ano yung coordinate nito, nung part na to? So, minus 150. So, magkano yon? Negative 90 something. Negative 90. 248.0769 minus 150. Negative 98.0769. Ito, ano kaya coordinate nito? So, kung ito ay 450, tama? 450 yung haba nito, tapos minus mo to, magkano yun? 450 minus 248.0769. Magkano pa? Positive 201.9231. Ito, ano kaya yung coordinate nito? Ito na si bar X, ito na si INA, no? Neutral axis. So, that's equal to 600 minus 248. 600 minus yung bar X. 3 9231. Ayan. So, ngayon, sara na yung inertia about the... Ganun pa rin. Kukuha ka pa rin ng strip. Ito. Tapos, ito na yung strip mong isa, no? Kasi nga, centroidal moment of inertia na hinahanap natin. So, ito na yung bar Y mo. Ayan na. Ito na yung Y na isa. Ito yung Y ng isa. Y ng isa. So, ngayon, ganun pa rin. Ano na yung inertia about the neutral axis? Kasi kinukuha na natin yung inertia dito, no? So, ang inertia sa neutral axis, unahin na natin itong strip na to. So, that's equal to the integral of 700y squared dy. Ano yung limits niya? From negative 248.0769 to negative 248.0769 to negative 98.0769 plus the integral of 100y squared dy. Ang limits niya from negative 98.0769 to 201.9231 plus the integral of ano yung nasa taas na area? 400y squared dy. Ano yung limits niya? From 201.9231 to 351.9231. So, magkano yung inertia about neutral axis? Mamaya ito try natin yung mga solution sa book. Pero ito, napanood ko ito sa Gilisanya Review Center. May nakataling kasi yung solution na ganito. Parang ito yung ginagamit nila sa books. Tapos numerical methods kasi, kasama din yan dapat. Magkano? So, yan yung transfer moment of inertia, no? So, sa make-dep, baka magamit nyo, no? Times 10 raised to 9. 8.3618. Mamaya i-check natin kung tama to based sa ibang method. Thank you.